TV. Manood palagi at mag-subscribe na rin kayo para updated sa bawat video naming bago. Sa bawat video ay may aral kang makukuha, lalo na kung isa kang magsasaka. Gawain sa probinsya ang palagi naming content, kaya halika na sa Tongs TV. Mag-subscribe na kayo at manood palagi. Yes, good morning mga katongs. Good morning po, magandang araw po sa inyo lahat. Ngayong araw po mga katongs ay Linggo, March 9. Ayan, update ko na po kayo dito sa ating mga tanim kung saan ito unahin ko. Naalala nyo po yung talungan, pangalawang beses ko lang pinuputol. Ibig sabihin pangalawang pruning. Pinutol ko po ito nung una, siguro mga bandang September or October ganon. And then gumanda, nagbunga, nakaharvest kami ng 15 harvest. So yung bandang December yon, kasaksakan ng harvest nun. Then lumipas yung December, January, pumangit na naman. Pumangit na yung bunga, hindi na namumulaklak, pumangit na yung dahon. So pinutol ko po uli. Kailan ko lang din pinutol. Halos nung pinutol ko to, katatanim lang ng ampalaya. Kaya sabi ko nga nun, puputulin ko muna to para at least yung mga hanip or mga insekto mawala bago kumapal yung ampalaya. So ibig sabihin, wala pang isang buwan nung pinutol ko to. At ngayon, kung nung pinutol ko ito mga to, sabi ko baka sakali na lang, dahil habang busy tayo sa ibang halaman natin, baka sakaling tumubo na naman yung talong. So ibig sabihin, hindi tayo nag-iintay dito na gumanda, kasi may ginagawa tayong iba, katulad ng pagtatayo ng mga balag na yan. So nalibang kami, hindi ko ina-expect na ganito ang mangyayari sa talong natin. Kung hindi ka ako gaganda to, papalitan na namin ng iba. Ngayon, ito na nga po ang pangalawang putol. Ang resulta ng pangalawang putol dito sa talong. So ayan nga po. Ayan, pinag-grass cutter ko nga po kahapon, at saka sinusundan ko ng patubig, then budbud ng pataba. Buhat po nung pinutol, ngayon ko pa lang po sinabugan ng pataba, dahil nakita ko nga po ang ganda na ng lumago na, may mga bulaklak na at may mga bunga na. So sabi ko, siningit namin kahapon to, pinag-grass cutter ko, and then ako sinusundan ko ng patubig, binubudburan ko ng pataba. Yan nga po. So yan ang resulta ng ito yung talong na walang kamatayan. Basta mga bago dyan, hindi naniniwala, pangalawang raton na nga po ito. Kumbaga, pangalawang pruning. So ayan, halos naipagsabayan siya sa ampalaya.
Yan ang kuwan ng talong. At talong na walang kamatayan. Tignan nyo po. Parang basal. Oh, doon ang dahon. Dalawang beses ko lang po na-spray to. Una, insecticide. Then pangalawa, may in-spray tayong foliar. So, fungicide. Bukod doon, patubig isang beses. So, yan ang resulta. Kaganda pa ng bulaklak mga katong. Ganda ng dahon niya, oh. So, yun. Ganda ng ano natin. Itong talong na pang ilang buhay na yan. Pangatlo. So, update ko kayo sa ating ampalaya mga katongs. Nung matapos nga po sila mag-scatter dito, pinatutuloy ko natin itong ampalaya. So, dito na sila nag-grass cutter. At ayan, mamaya susundan ko rin, patutubigan ko to, tsaka sasabugan ng pataba. Ayan po yung ampalaya natin, oh. Ang lalaki ng lasaw niya, oh. Oh. Pwede na mga katongs. Galit na galit ang usbong mga katongs, oh. Lalaki ng laso, oh. Taba. Ito mag-iisang buwan pa lang po ito sa A12. Isang buwan. May mga buko na siya. Ayan. Ganda ng mga lasaw niya. Sana tuloy-tuloy. Ayan. May mga bulaklak na siya na may bunga. So, ilang tudling na lang hindi nila nag-grass cutter. Tapos pag nangyari nila na to, dun naman sila sa dulo, yung isang balag dun. Yung nasa dulo mga katong, nasa pangalawang letting pa lang yun. Kasi huli ng 5 araw. 5 araw ang pagitan nito na. Ito, tsaka yung sa may dulo na yun. Yung mga huling tumubo. Ganda ng ating mga ampalaya. Sana magtuloy-tuloy na. Ayan lang. Laki yung lasaw niya mga kapatid. Yan ang senyales. Ang ganda magiging bunga. Tapos yung usbong niya. Yan, tayo-tayo. Yan ang, ito po ang ano, ang resulta ng ating madalang na pagbablog. Talagang alaga tayo sa mga tanim muna, kumbaga focus. Ngayon, ayan, papakita ko na sa inyo yung ating pinagkakaabalahan. Kasi
kailangan natin munang bigyan pansin yung mga ating halaman. Yan, ito po yung bungad mga katongs. Ayun yung grupo ni boss dito. Yan. So yung balag natin kulang na lang yung sa ibabaw. Pero mabilis lang naman lagyan yan eh. At saka mga isang linggo pa pupunuin pa yung wanner. Magpupuno muna sila dyan sa dingding. Okay, na-update ko na po kayo dito sa ating ampalaya talong. Pakita ko naman sa inyo yung sitaw. Sa mga ito, marami rin po nag-ano sa akin eh. yung tinanim ko to kasalukuyan makakapal yung sitaw nun eh. Ay yung sili. Tinundos namin yung sitaw sa ilalim. May sabi na hindi naman daw tutubo or hindi gaganda yung sitaw. Kasi nga nasa ilalim ng sili. So eto, maraming nagulat nung napalabas ko yung sitaw sa ilalim ng sili. At ito na nga po yun. Ito yung pinatabang ko ng isang araw na wala pa halos makitang bulaklak, wala makitang bunga. Pero ngayon ayun na nga po. Ang kapal ng bulaklak, ang kapal ng bunga. Yan, ito po yung dalawahan, yung sabay-sabay na sitaw na tanim natin. Yan po. Yung sili ala na, kumbaga palipas na po yung sili natin. Yun nga, napakababa ng sili ngayon. So eto ang purpose kung bakit nagbabalag tayo ng buo sa sili, sa kamatis nung una, para at least may kwan tayo na taniman, pwede nating taniman ng sitaw. Yan po mga katongs. Kapal ng bunga. Yun mga katongs. At ito, nagpaandar na nga po kami ng Robin dito sa Sapa. Tapos si Patoyo electric motor doon nagpapatubig sa ampalaya. Kami ni Bisaya dito sa Talong. Pagkatapos dinigyan, lipat. Dito na lang. Puno na. Okay na. Hindi pa. Di, okay na. Pwede na. Lipat mo muna dito sa Doon? papunta ron. Tapos taasan mo ito na.
Tapos sinasabugan natin ng pataba. Pagkayaring punuan ng tubig. Si Greg mga katongsang nag-isang nag-grass cutter. Ayun na yan. Konti lang naman. Malakas to kaysa dun, ano? Saan? So ayan nga po mga katong, si Bisaya kasama ko nagpapatubig dito. Then siya taga harang sa mga ligtasan. Pagka napuno, ako naman nagsasabog kasi medyo naagad ako rito pagka isa lang ako rito. Malakas kasi yung tubig galing sa Robin. Si Bato, ayun, doon naman sa Ampalaya, pinapatubigan niya yung kada butas lahat. Then sinasabugan din niya ng pataba. Si Greg naman, ayan, siya nag-grass cutter doon. Yung hindi nila nayari. Bali kahapon lang po nila to mga katong grass cutter, itong talungan. Nayari nila to, pati tapos nakabawas pa sila doon sa Ampalaya dito sa may pangalawang block. So may natira lang silang konti. Yun ang niyayari ni Greg ngayon. Pagka nayari siya doon, dito na siya sa kabilang balag naman, sa huling tanim ng Ampalaya, mag-grass cutter habang nagpapatubig si Bato. So yun, ganyan kami magtrabaho kanya. Kumbaga kung kami parte-parte. Yun, kanina mga katong, may 3 butas pa kasi naiwan dito kahapon, hindi ko nayaring patubigan, kaya yun muna inuna ko bago kami nagpaandar ng Robin. So ayan, pangatlong butas na nga po kami dito ni Bisaya. Nagyari dito na yan, sa gabi dito papunta na ron kabila. Nayari namin tong gitna, yung dulo naman, yung dulo patutubigan namin. Yan. Ang ganda ng talong natin mga katongs. Hindi ko in-expect na gaganda pa to. Ewan ko lang sa bunga. Pagka namunga to ng, pagka lumaki bunga, ibig sabihin maganda pa yung pangalawang putol sa talong kaysa kaya nga nila mga katongs, bakit daw pinutol ko pa, hindi ko pa pinalitan. Alam niyo ba mga katongs, maraming nagtanim ng talong na hindi gumanda. Yan po ang nakikita ko sa mga sa Facebook. Mga po yun, tanim ng December or January, mga nagtanim po sila, hirap na hirap pong gumanda ang mga mga nagsipagtanim ng talong. Kaya possible na talagang kahit ngayon medyo maganda presyo ng talong, nasa 70 to 80 sa sangitan ata, ganon. Kumbaga maraming nasirang talong nung mga nagsipagtanim na hindi gumanda, kaya ngayon maganda ang presyo ng talong.
Mga wala to, 2 linggo makaka-harvest na tayo rito kasi marami nang gagadarilit na buko. So yan nga po mga katong, tapos na kami ni Bisaya magpatubig at magpataba rito. So ito yung ano, yung gitnang block na talungan natin, yung bungad ayun sa may kubo. Tapos ito mga katong, ayan, dito naman tayo sa dulo kung saan ito hindi pa masyadong malago itong mga katongs dahil huli po itong pinutol. Ngayon patutubigan ko lang muna to. Isa pa hindi pa nag-grass cutter to kasi pinauna ko kay Greg itong isang ampalayahan natin. Sabi ko unahin na muna, patutubigan ko muna to bago grass cutterin para manambot yung lupa. So babasahin ko po muna, then pag grass cutter ko kapag nayari na sila Greg, at saka sa susunod na patubig doon ko buubudburan ng pataba. Yun, doon tayo kumukuha sa sapa, kaya ayan yung kulay ng tubig ko. Nakaminor lang po yung robin yan. Ayan. Bubulasin muna natin ng konti ito bago natin lagyan ng pataba. Isa pa yun, isa pa nga, pag-grass cutter muna natin. So dito na tayo nagsimula. Siguro baka mapanglahati natin to para bukas maga, saglit na lang, then magbabalag naman tayo dun sa Bulacan White at sa Verdana na ating sitawan. Si Bato matatapos din magpatubig at siya magpataba doon sa palaya sa gitna. Okay mga katong, sa tayan nga po habang nag-iintay tayo mapuno ang ating pinapatubigan na tudling. Loko nung dalawa kong kasama na ito. Ayan o, may nadagdagan tayo sang alaga. Ayan mga katong, so nagkaroon ng kalaro si Ruden. So si Tanggol, yung maliit na kakulay na ito, andun sa kubo. Ito mga katong, dala namin to nung kagabi. Kagabi, nung isang gabi pala nung umuwi kami. Tapos nung bumalik, ayan sinama ko to. Ito yung aso ni Bentong. Dati nang kalaro ni Ruden yan doon sa bahay. Kaya lagi silang magka-partner yan. So ayan, kaya nadagdagan yung ating bodyguard. Lagi magkasama. Kung nasa si Ruden, nandun din to si Ado. Si Ado po ang pangalan nito, Ado, at saka si Ruden. So yung maliit na tuta mga katong si Tanggol. Talagang wala nang makakapasok na ibang tao rito. Alam niyo mga katong, si Ruden galit to sa mga tao, sa mga bagong mukha dito sa farm. Pero once na kamukha nung yung mga nag-construction na hindi niya kilala, pagka nakita niyang kasama, dumating kami na kasama namin yon, hindi niya inaano, kumbaga baliwala lang sa kanya. Hindi yung kamukha na yung katulad nung may mga pumapasok dito, talagang galit siya, hinahabol niya. Minsan may pumasok dito naka-truck, maliit na truck lang, may dalang bato o buhangin galing doon sa kabilang farm, sa kabilang lote ni boss sa Binabakuran. Hinahanap si Pare J. Pagbaba niya, pinarada niya yung truck doon sa tapat ng kubo ni boss. Tapos bigla siyang lumapit dito sa kubo. Nakita ni Rudy, hinabol. Tumakbo yung driver. Tuloy niya kataas ng truck, natalon niya. Loko-loko tong Rudy na ito. Buti nakatalon siya sa likod, kundi nako, wakwak ang hita niya, Rudy.
So ganyan po ang ugali ni Ruden. Pagka dumating kami, may kasama kami ibang tao, nakita niya, hindi niya gagalawin yon. Pero pagka may pumasok na o hindi namin kasama, ay galit yan. Ayun, kung ano lang kay Ruden yun, nakasunod lang yun. Ayun si Ado. Kaya nga si Ruden kanina, ikot lang sila ng ikot dito, nakasunod lang yun si Ado. Pero nangahabol din yan. Ayun, shoutout nga po pala kay Sir Fernando Arce. Yan. Thank you po sa walang sawa yung panonood. Yan. Maraming salamat po. Then may pinasya shoutout si Sir Fernando Arce. Shoutout daw po kay Cheryl and Jomel at sa buong Rivera family. Yan. Ng Rio Chico General Tino. Yan, shoutout po sa inyo at maraming salamat sa inyong suporta. Syempre shoutout ko na rin kay Tita Cora Cruz, kay Tito Alex Cruz at kay Sir North Cruz, Tita Josie Carino. Yan, shoutout po. Thank you po sa suporta niyo. Kay Tita Nelia, yan, shoutout. So makailan tudling lang ako dun. Stop ko muna to at papahinga na tayo. So pupulutin natin yung mga ginamit nating hose kamukha nito. Ikakas ako naman dun sa Verdana at saka sa Bulacan White patubig. So maya stop na tayo dahil alas 4:36 na nga po. So ayan, linggo po ngayon, March 9. So ayan mga tongs, dalawa na lang pala, dalawang butas na lang pinapatubigan ni Bato rito. So ito, tapos ito tutubigan niya din ito kasi tinasabugan niya ng pataba kabilaan side ng tudling. So ako nakatutok naman yung patubig natin doon. Kuwan na, hindi naman tayo nagpapataba. So tatapusin lang natin tong hindi ko na bali, 4 na tudling. Kapal ng ganda ng lasaw niya mga katungs. Tapos yung kanya, yung mga bagong sanga, kada sanga ng dahon meron. Ayan o. Obligado natin ibaba muna yung pinaka principal niya. Parang nakikita ko yung dalawang tudling, ganito yun. Ito tinanim natin doon sa harap. Ayun o, ganda ng lasaw nito. Ayun yung mga sanga niya mga katungs. Kapal. Kada kuwan ng dahon may sanga. Kuwan pa lang po ito. Mag-iisang buwan sa 12. Yan. Iisang buwan pa lang sa 12. So 9 pa lang ngayon. May 3 araw pa. Tama, mga 2 weeks pa. May mahalaw na tayo dyan kasi marami na tayo nakikitang buko. Kamukha po niya, no? Yan, bunga na yan. Ayun, no? Nasa taas na ito, oh.
Binaba ko to kahapon. So sinimulan ko palang ibinaba to kahapon mga katong, binali kahapon. So hindi ko natapos. May 4 na tudling ako natira. So ito ngayon natin binababa. Sinisilip din natin yung mga dahon kung okay, wala namang hanip. Yan lang naman na kalaban natin sa ampalaya mga katongs, ang punggos at saka yung hanip. Sa uod wala tayong ganyan, wala tayong problema. Madaling patayin yung uod ng ampalaya kaysa sa uod sa talong. Parang hindi nga ganong magastos to kaysa sa spray kaysa sa talong. Yung talong ang magastos sa spray. Ito foliar lang, fungicide, tapos panghanip, ganun. Sa talong pagka nakakita ka ng may nalalantang talbos, bomba na, bomba. Yung pagbaba natin mga katong, isang hawi lang kasi papuntang ganito yung hangin. So pag ano natin ihahawi, hindi natin pwedeng salubong sa hangin yan. Ha? Kailan naman? Ha? Pasok mo na ron. Bukas na. Gabi naman. Magalasing ko na. So yun mga katongs, kunin na po natin ang Robin at alas 5:22 na nga po ng hapon. So bukas naman, siguro bukas hanggang tanghali to, kasama yung pag grass cutter nila Greg doon. Bali pagdadalawahan muna nila ba to bago kami magsimulang
balag dun sa Bulacan White at saka sa Verdana, para at least tuloy-tuloy na kami dun. Hindi na namin iwanan yung diyari kahit naabutin ng 2 araw, 3 araw. So tinutulungan naman tayo sa hapon nila kuya magpalupot ng leteng, kaya importante mailagay muna natin yung mga pang ibabaw. Tsaka mag-i-spray kami ng talong ngayon. Isprayan muna namin. Nag-grass cutter kahapon yon. So isprayan natin ng panghanip. Tapos bukas ko na lang isprayan ng pungguran. Bukod kasi binibomba yung mga katongs, hindi pwedeng paghaluin. Pahinga ka na. Bukas naman. Dalawang bodyguard ko. Ayan na, ayan na. Buhatin nyo kaya to. Gawang kita din ng kreton na. Pero din. Yo. Lo. Iwanan na lang natin yan. Yung mga plastic nito mga to, pinambabalot ko kasi dito yan. Yan. Babalot ko dito. Iwanan na lang natin dito yung mga goma na yan. Hindi na mawawala yan. Importante yung uwi natin dyan, Robin. Ay, hindi ko pala nahalagyan to. Oh my goodness. Mainit-init. Ruden, dito. Dito, dito. Tiga. Dito ada. Shh. Ruden. Ruden.